Patuloy ang pagkalkal ng Billionaire News Channel sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal, nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, 4 na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacanang ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at sa asawa nitong si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamayari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties base sa isinagawa nitong corporate paper trail. Idinitalya rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta, 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages, at 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Ang mga perang ito ay tinatawag na mga tauhan na basura. Bukod pa sa usapin ng kickback at deliveries, gumamit umano ng ilang corporate entities si Romualdez bilang conduit o daanan ng pera. Ang mga ito ang Golden Pheasant Holdings Corporation, Clear Spring Holdings Corporation, Bright News Corporation, Bravos Holdings OPC at Valiant Consolidated Resources Incorporated. Ayon sa mga prosekutor, nakadikit umano ang mga naturang kumpanya kay Paras na fraternity brother din ni Romualdez dahil mayroon itong majority ownership stake sa mga ito. Inihain ang supplemental complaint affidavit para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering na niluluto laban kina Romualdez at Co. So ang complaint ay nanggagaling po sa fact-finding teams natin, tsaka siya papasok sa preliminary investigation na ang naghahawak pa rin yan ay mga tao dito pa rin sa Office of the Ombudsman. Ngayon, dahil reasonable certainty of conviction ang ating threshold of evidence, ay kailangan mas diligent po ang ating investigators para po makuha ang bawat elemento. Ayon sa Ombudsman, sangkot umano sina Romualdez at Co sa isang malawakang sabuatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Patuloy namang naninindigan ang kampo ni Romualdez na handa silang harapin ang kahit anong kaso laban sa dating House Speaker. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.